Low test mic. Low. Ayun guys, welcome ulit sa vlog namin, no? Thank you nga pala dun sa mga nag-like sa last video namin, tsaka sa mga bagong subscriber namin, thank you so much. Pagkwentuhan naman natin yung mga dapat gawin pagkarating mo rito sa Canada. Kasi marami nagtatanong sa amin habang pag nag-online ako, nag-edit yung asawa ko ng YouTube, marami rin kami nakikita nagtatanong, nagte-text sa akin, nagme-message. Kung ano daw ba yung unang gagawin nila, tapos ano ba yung meron sa Canada pagdating nila. Pag-usapan natin yun. Pala guys, no, naisingit ko rito, nagluluto nga pala ako ng pasta. Request ni Mrs. Ayan. Simple pasta lang yan. Yung noodles, spaghetti noodles lang yan. Tapos century tuna. Ang flavor na napili namin is capritada style. Baka naman, century tuna. Diba? Alright. Century tuna lang yan. Simple lang na pasta yan. Papakulo ka lang. Lalagyan lang natin ng parmesan cheese yan. Tapos ng garlic. Simple-simple lang yan. Parmesan cheese. Yan. Tapos, yan siya na kayo sa kusina, ha? Maliit lang. Nalagyan ko siya ng chopped garlic. Yan. Pangontra. Kung wala kayong calamansi juice, pwede naman ng lemon. Pwede rin naman fresh lemon or lemon juice lang. Diba? Simplihan lang natin. Yan, pasta. So ba ng pesto? Hindi na, ganito lang. Pwede mo siya lagyan ng pesto guys. Pesto paste ito. Pesto paste. Masarap din naman siya pag may pesto paste. Pero ayaw ni Mrs. Nalagyan natin siya mamaya ng tomato. Ano mo lang siya. Sangkutsa. Kumbaga tawag sa atin, sangkutsa. Toast mo lang siya. Tapos meron nga pala akong dinipros dito na siomai wrapper. Request din ni Mrs. Gagawa tayo siomai. Ginawa ko na yung siomai kasi masarap yung siomai pag nakamarinate siya ng umaga. Samihan natin. Ito yung grape tomato nga pala yung gamit ko dyan sa pasta. Grape tomato yung maliliit na kamatis. Iano mo lang siya, hatiin mo lang siya into half. Pwede mo rin siya isutay muna sa garlic, yung tomato, bago mo ihalo dun sa pasta. Pero ako kasi gusto namin ng naluto na yung pasta, saka namin nahalo yung kamatis para medyo malutong-lutong pa siya. Nugasan ko na yan guys kasi yung container niya may butas. Yan ko na siya inuhugasan sa loob. Lang yan, lagyan mo lang kamatis dyan. Tapos sige, ganyan-ganyan mo lang yan. Yes, Daddy. Sa mainit na yan. Lang yan, damihan mo lang siya ng parmesan yan, nagpapasarap yun. Yung cheese. Saka tatansyahin nyo rin niya kasi nga may flavor na inilagay yung century tuna eh. Ano na siya, may salt na ng konti. Kaya huwag nyo na siyang lalagyan ng medyo pampaalat pa. Tatansyahin nyo rin. Tikman natin, siyempre. Lagyan na natin ng lemon juice yun. Ang sarap. Delisyoso. Usapan nga pala natin yung ano. Sensya na kayo maganda kasi yung nagluluto ko tapos pinagkukwentuhan natin yung about dun sa mga dapat mong gawin pagdating mo rito ng Canada. Itong share ko based on our experience lang naman. Kasi nung dumating ako rito sa Canada, ako lang muna mag-isa. Siyempre, from employer ako noon eh. Na-hire ako sa Pilipinas through agency. Kaya direct na, hindi naman ako direct from employer. Nag-apply ako through agency, tapos sinard nila ako ng employer ko. Sinagot na nila yung ticket ko noon that time. Tapos ang una kong ginawa dito, kasi ako lang nauna eh, hindi ko pa kasama yung family ko. Ang una kong ginawa noon, nung time na yon is nagtanong-tanong muna ako. So, kasi sa mga nauna rin dito sa amin na batch. Kasi wala pa akong idea eh. Huwag kayo mahiya magtanong sa mga
Pilipinong nauna rito kung anong mga ginawa rin. Pero ito, isi-share ko naman sa inyo. Para at least, may idea lang din kayo. Una kong ginawa nun, inasikaso ko yung working visa ko. Kasi chinek ko kung may expired na rin siya. Nilakad na rin namin yun na medyo may expired na pala yung working visa. Tapos, ang ginawa namin, okay lang pala yung na may expired yung working visa namin na yun kasi magbe-base pala dun sila sa SIN number namin. Nag-apply muna kami ng SIN number sa Canada Service. Tapos in-update din nila yung ano namin, working visa kasi meron naman pala silang connection dun sa employer namin. Tapos employer namin, in-update din yung working visa namin sa agency. Tapos binigyan kami ng panibagong working visa nun. Yung SIN number na yun, guys, ginagamit namin yun as requirements sa pagtatrabaho rito sa Canada. Yun yung pinaka-central number nyo. Gagamitin nyo pag mag-a-apply kayo ng credit card, ga-apply kayo ng lisensya, lahat. Kukuha kayo ng line ng cellphone nyo, lahat ng application yun ang laging hinihingi SIN number. Kaya yun ang pinakamahalaga. Pagdating nyo rito sa Canada, yun ang una nyo i-apply, SIN number. Pero wag na wag nyo i-share yung kahit sino, kahit kakilala nyo, kahit best friend nyo pa, kahit boyfriend nyo pa dito, huwag nyo i-share yung SIN number nyo kasi medyo komplikado yan. Pwede nilang gamitin yan kahit saan. Kasi sa'yo lang yun. Kaya advice ko lang, pag nakapag-apply na kayo ng SIN number, huwag nyo i-share yung SIN number nyo sa iba. Tapos after namin na mag-apply ng SIN number, siyempre, nag-ikot-ikot muna kami. Yun ang una nyo dapat gagawin. Kung saan kayo nakatira, location nyo. Kasi dito guys, winter dito, matindi. Kailangan malaman nyo kung saan yung pinakamalapit na pwede nyong bilhan ng grocery, especially grocery. Tapos, syempre, unang-una sa lahat, kung saan ako pwede magsimba, pag free time ko, day off ko, alam ko rin yun. Para pag day off ko, nagsisimba ako. Tapos, una ko hinanap din nun, internet. Kasi para at least, wala pa kami internet na masyadong setup nun sa bahay nung time na yun eh. Nga pala guys, oh, yan, nag-rap na ako ng siomay ha. Sensyahan nyo na ha. Yan. Salamat nga pala sa nagturo sa akin nito. Business namin to dati no, nasa Middle East kami. Hindi nakakaalam, ito yung pinaka-business namin sa Middle East. Wow! Shoutout sa mga member ng Dim Sum Dudes. Shoutout. Kilala nyo na yun kung sino kayo. Yan yung pinaka-small business namin doon, sideline. Side hustle din namin sa Middle East na nag-Middle East ako. Kaya sabi ko sa inyo guys, dun sa last vlog namin, ang mga Pilipino, sobrang madiskarte talaga yan. Kaya yun ang una-una nyong aalamin pagdating nyo rito sa Canada. Kasi single ako nun eh. Dumating ako rito, nasabi ko nga sa inyo. Yun nga, yung SIN, number, tapos pumunta kami ng parang SGI, kumuha rin kami ng parang validation ID namin. Kasi wala pa naman kami mga billing dito eh. Kasi pag mag-a-apply ka, hingan ka ng billing, ano ba yun, mga bill at billing address. Billing address eh, wala naman akong billing address. Kaya para magkaroon ako ng ID ko, yun, nag-apply ako ng SIN number. Sabi ko sa inyo, yung SIN number na yun, kailangan yun sa lahat para mag-apply kayo ng IDs. Yung parang SGI ID yun eh. Nag-apply kami ng para mayroon kaming sariling ID na para hindi namin lagi dala yung PR card, PR card, yung passport namin. Kasi mahirap pag dala-dala mo lagi yung passport mo. Kaya yun ang unang mong gagawin, IDs. Para pag nag-apply ka ng mga kahit anong application, meron kang ID. Maganda rin kasi ID, di ba? Pagka just in case of emergency, meron kang contacts sa wallet mo. Mahalaga talaga yung ID sa wallet eh. For safety purposes mo din yun. Kaya nag-apply kami ng ID noon sa SGI. Saglit lang yun. Pagpunta mo doon, pipicturean ka, hingi lang yung info mo, tapos yung SIN number mo, na nakuha mo doon sa Canada Service, tapos pagka-picture mo, mga siguro ilang minuto lang, piprint na yung ID mo. Walang picture doon ha. Maghanap ko yung picture doon. Hindi mo sa picture dito. Tapos yun nga, pagkakuha nyo na ng IDs, una nyo namang gagawin is, yung nga, sabi ko sa inyo, kung saan kayo pwede mag-Siri, tapos kung ano ba yung mga emergency numbers na pwede nyong tawagan, yan ang una nyong gagawin. Just in case. Tapos, health card. Una nyong lalakarin nyo rin yan. Kasi kailangan nyo yan. Kasi yung experience ko ron, marami rin ako mga kasama ko na nagkasakit. Tsaka, pag bibili ka kasi rito sa pharmacies, kailangan mo ng health card. Magpapacheck up ka, health card.
Yan ang unang mong gagawin dito pagdating mo. Pag single ka pa lang, in-explain ko pa lang sa inyo to. Pag single pa lang, hindi naman single. Nag-iisa ka pa lang dito. Makakabihin ng asawa mo, single ka pala pag dumating ka dyan, oh. Oh no! Hindi. Pagka mag-isa ka pa lang dito, hindi mo pa kasama yung family mo, o kaya kung binata ka man, yan yung mga requirements na gagawin mo. Guys, sarap ng siomay, no? Mamaya sasalang natin to, no? Sayang, walang pre-taste, eh. Pero marami naman na nakatikim na ito. Simple lang yan, kaya lang pagbabalot. Yun nga guys, no, sana makakuha nyo. Pag meron pa kayong tanong, comment nyo na lang. Ano pa yung mga dapat nyo gawin. Kasi sa mga nag-start dito, baka hindi nyo alam yung dapat gawin sa umpisa. Yun nga, yung mga, sabi ko sa inyo, ano ba yung mga emergency number na dapat nyo alamin? Police station, emergency number. Mayroon din sila ditong 911. Emergency number nila. Tapos, ano pa ba? Ang pwede nyong dapat alamin kung saan yung mga nearest na butika, pharmacy na malapit sa tinitirhan nyo. Kasi para just in case, yung meron sila tinatawag ditong flu season. Diba yung flu season nila dito? Pagka fall, meron ka mararamdaman dyan na allergy, sa katawan mo, sa balat mo, kasi nga sobrang lamig, nalalamunan. Kasi meron silang mga flu ano dito mga allergy na nararamdaman. Pagka flu season, ano ba yung flu season dito na sinasabi nila? Pagka fall season nila, taglagas. Tapos meron din dito yung spring, yung bago mag-winter. Huh? Pagkatapos, bago mag-summer pala, spring. Yun nga, kaya sabi ko sa inyo, kailangan nyo ng health card. Kasi meron sila ditong flu shot. Every fall, meron silang flu shot. Yung flu shot na yun, libre yun guys. Papakita nyo lang yung health card nyo, magpa-appoint lang kayo. Yan, bibigyan kayo ng flu shot. Magpa-injection lang kayo dun sa kahit saang pharmacy o clinic, pwede kayo dun. Salang na natin yung siomay natin. At gutom na yung taga-video natin At yung pasta natin, diba? Sabay-sabay lang, diba? Siomay. Ito yung dinner namin ngayon pala. Dapat kanina pa ako start mag-video kanina, kaso yung anak ko kasi gustong sumama, yung mga anak ko, pag sundo sa mama nila, nakalimutan ko yung phone. Kasi mahirap pag nagda-drive. Tapos, sasalita, hindi maintindihan. Siyempre, pagdating mo rito, yung dala-dala mong jacket, ano lang yung sinukat mo sa ukay-ukay sa atin sa Pinas Marami yan yung bumibili ng mga jacket na ukay-ukay sa atin. Pagka magka-Canada, bibili ka doon, para dadalhin mo dito. Yung iba hindi kaya yung lamig. Kaya pag mga nagsisimula dito, lahat to ginawa to. Meron sila ditong parang thrift store. Maraming thrift store dito, alam niyo yung parang ukay-ukay din sa atin. Doon ka muna bibili. Kasi siyempre nagsisimula ka pa lang, wala ka pa naman pera Meron naman mga nagdo-donate dito, mga kababayan natin, nagdo-donate sila ng mga pinaglumaan nila. Siyempre kasi nung dumating sila rito, hindi pa uso yung extra rice Lumaki rin sila, di ba? Nung lumaki sila, yung pinaglitan nila, yan. Kaka-extra rice nila, hindi nakasa sa kanila yung jacket. Yung wala pang mga prescription ng doktor. Kaya may mga prescription na sila, kaya hindi na nila nasusuot yung mga jacket nilang Uso yan Uso dito yan pag nagkakaedad ka na, prescription ng doktor. Kaya kailangan. Sa thrift store, doon ka makakabili ng mga second hand na panggamit mo sa trabaho mo. Meron ka rin mabibili doong jacket, sweater. Tapos, siyempre, ang una mong hanapin dito, Asian market din. Kasi hindi mo magustuhan yung mga pagkain na meron sila, mag-a-adjust ka pa, siyempre, di ba? Yung padalahan. Siyempre, Pilipino, di ba? Mahilig magpadala ng remittance. Meron din apps, saka yung remittance, padalahan. Meron sila ditong Western Union. Kung magpapadala ka sa mga grocery store, Western Union yun. Pero pag sa Asian market, talagang remittance na Filipino remittance yun. iRemit. Shout out, iRemit. Baka naman. Remitly, yung gamit ko nung nagkaroon na ako ng card, ang gamit ko na nun, Remitly, yung apps yun sa cellphone. Yun ang ginagamit ko. Para kasi hindi na ako magdadrive, tipid ka na rin sa gas, time, mamamanage mo, tsaka yung especially pagka winter, ang hirap mag-drive, pupunta ka pa dun sa padalahan, pwede ka na magpadala through apps. Pero kung bago-bago ka nga lang, sabi ko sa inyo, yun ang unang yung hahanapin kung saan kayo magpapadala. Ang isa pang mga advice ko pagka bago kayo rito sa Canada,
is yung last vlog namin is kung pwede kayong mag-apply ng ng family doctor nyo talaga para at least kung meron kayong sakit, pwede nyo siyang itawag or para yung doktor mag-schedule sa inyo ng laboratory. Kung nagkasakit mo kayo, wag naman sana, di ba, mangyari sa atin yun. Pero normally yun, magkakasakit ka talaga pagdating mo rito sa Canada kasi mag-a-adjust yung katawan mo sa klima na meron sila si Canada. Isang pwede nyong gawin pagdating nyo ng Canada, pwede kayo magpa-assess English level mo. Kung anong level ng English meron ka. Libre naman yun, meron sila ditong parang non-profit organization, no? Yung mag-a-assess sa'yo, tutulungan ka nila, mag-ano ka doon, assessment ka, mag-exam ka, magre-written, tapos listening, saka reading. I-assess nila yon. Tapos i-evaluate yun ng evaluator kung anong level ng English meron ka. May kakaya yun kung ano. Kasi para sa'yo din yun, para din sa future mo yun. Kasi meron silang level by level. Requirements din nila yun sa mga company. Tulad ng ina-apply ng asawa ko, ang requirements sa inyo hanggang CBL 9. Pagkatapos nyo nga pala dun i-assess, offeran kanila kung gusto mong mag-aral. Yung pag-aaral na yun, libre yun, walang bayad yun. Talagang sa school ka. Tapos depende rin yun kung anong schedule na gusto mo. Flexible sila sa schedule. Meron sila dong weekend na class na whole day. Pero pag weekdays naman na class, meron silang 2 hours class. Pero gabi. Pero kung kaya mo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, flexible yung oras nila. May certificate din silang binibigay pag na-complete mo yung study na yon. Ito naman yung in-explain ko sa inyo na umpisa is kung mag-isa ka lang pupunta rito muna sa Canada, hindi mo pa kasama yung family mo. Pero itong i-explain ko ngayon is kung buong family kayo pupunta rito. Kasi marami nang gumagawa ngayon dito parang, sabi ko nga sa inyo, mga agency ngayon sa Pinas, parang package deal na. Buong family na. Tsaka PR landing na. Karamihan PR landing na ngayon Ang advice ko naman dun sa darating dito na buong family na sila. Ganoon pa rin proseso. Lahat kayo, family nyo, kahit bata pa yan, may SIN number yan. Kasi nga sabi ko sa inyo, pag-apply nyo ng mga benefits ng bata, makukuha nila kailangan na SIN number. Tapos ang una nyong asikasuhin, pag nakuha nyo na yung SIN number nyo, asukisihin nyo yung health card nyo. The same thing pa rin, may health card pa rin kayo. Lahat din sa mga bata. Tapos, so PR landing kayo nun. Ang next step nyo naman gagawin is mag-apply kayo ng family doctor sa buong family nyo. Kasi kailangan yan, especially kung may bata kayong maliit, magiging sakitin yan kasi malaki ang adjustment niya sa climate, sabi ko sa inyo. Tapos, next step nyo, open kayo ng account sa family nyo, mag-open kayo ng bank account. Bakit kailangan nyo mag-open kaagad ng bank account? Kasi nga, dyan papasok yung child benefits ng mga bata. Huwag nyo in-expect na papasok agad dyan at the end of the month Sabi ko sa inyo, kung hindi man ibigay sa inyo yan, yung child benefits nyo, ng 3 months, 4 months, 5 months, hindi nyo makuha, makukonsolidate yan lahat. Lahat ng months na hindi binigay sa inyo, ibabagsak yan, ipapasok lahat yan sa bank ng bata. Pero advice ko lang guys, pag nakuha nyo, sana gamitin nyo na maayos. Tantay nyo ng bangko, pag open nyo ng bank account, at tinanong kayo, kasi especially operan kayo ng bangko niyan, i-apply nyo ba yung bata ng RESP? O opera naman kayo niyan. I-apply nyo na kaagad para sakali, para talagang alam nyo kung mapupunta yung ipon ng bata, ng child benefits ng bata is dun sa tama. Diba? May ipon nyo para pangkalis din ng mga bata yun. Pupunta kayo ng parang board school dito. Kung saan man meron sa province na mapupuntahan nyo, yung board school yun. Dito sa amin tinatawag na Saskatoon board school yun. Bakit ba kayo pupunta doon? Kasi unang-una sa lahat, yung anak nyo, mag-a-assessment yan doon para kung anong level of learnings na meron yung mga bata. Pagkatapos ng assessment dyan, doon nyo rin malalaman kung anong level na pwede sila mag-start. Halimbawa, kung sa Pinas grade 2 sila, pabalik sila ng grade 1. Meron naman dito guys, dumating dito, may mga kakilala ako dito, parang grade 5, grade 6 na sa Pinas. Accelerate sila ng 2 taon nung in-assess sila kasi medyo advance yung ng bata. Kasi iba nga, apply ka agad ng scholarship, napapasa rito Depende yun sa assessment na ilalabas ng board. Tapos papipiliin kayo kung gusto nyo French school or English school. Tapos mamimili na rin kayo, bago kayo pumunta doon pala, maghanap na rin kayo ng school na malapit doon sa titirhan nyo. So, para
very accessible din sa mga anak nyo. Hindi rin kayo mahirapan sa time na ma-manage nyo, madali nyo sila masundo. Pero wag naman kayo mag-alala. Pwede kayo mag-apply ng school bus. Tapos i-assess din kayo nun kung ma-approve kayo, kung pwede kayo ng school bus. Doon din pwede na rin kayo mag-assess doon sa board school. Kasi makikita din nila yung kung pwede kayo mag-school bus. Depende gaano kalayo. Kasi pag malapit dito guys, hindi kayo basta-basta ma-approve ng school bus. Pag malapit din sa bahay nyo Tapos, next step, yan yung in-explain ko pag buong family kayo nandito Di ba, may bank account na kayo, open nyo na ng RSP, family doctor, nearest transportation. Kailangan nyo rin pala yun pag kayo dito, pag bago-bago rin kayo, pag mag-isa lang yun. Nakalimutan ko isama doon. Kung saan yung mga linya ng bus na dadaanan, pwede rin kayong bumili ng card. Kung manonood kayo doon sa mga last vlog namin, kung paano yung mag-commute, makikita nyo yun doon sa amin, sa last vlog namin. Kailangan nyo ng bus pass, saka yung apps na sa cellphone nyo na pwede nyo gamitin. Maraming tanong-tanong kayo kasi di naman pare-parehas na apps yan pag napunta kayo ng province dito. Tulad yung pag may sasakyan ka rito, iba-iba rin yung apps ng parking. Kasi ako, na ako sa apps pag nagpa-park ako. Kasi mas madali siyang i-access kasi yung hulog-hulog ako ng coins. Kasi dun sa hulog-hulog, di mo nang pwede extend yung time mo. Unlike sa apps, pag ino-notify ka niya, mag-expired na. Kung nag-expired yun, yung hinulog mo sa labas, siyempre busy ka mag-shopping. Magugulat ka na lang, may ticket ka na dun sa Sana guys, magkaroon kayo ng konting idea dun sa sinishare namin. Additional lang pala, pupunta kayo sa mga non-profit organization. Meron silang tinatawag na newcomers program. So, meron silang ino-offer dun ng mga free class, tsaka employment program. Yung sinasabi ko sa inyong pre-class, yung pwede kayong mag-aral na libre. Yung kung mabakita nyo dun sa aming last vlog namin, kung nanonood kayo sa mga vlog namin yun, makikita nyo dun yung mga info details. Tsaka yung daycare, kung may maliit kayong bata, kasi hindi nyo naman basta-basta pwedeng iwan yung bata sa bahay. Nag-o-offer sila dun ng daycare. Tapos meron din sila yung namin alala ko ng mag-asawa Meron silang parang leisure discount. Oo. Leisure program, yung pwede yung anak ko, swimming lesson, package na yun, magkano lang binabayaran namin is parang $11 lang buong family na. Plus tax, pumapalo ng 14 yata, 13, no? $13 per month. Package na yun. Pupunta ka lang dun sa, kung anong meron kayo dito na sa papupuntahan yung province. Kasi dito kami sa Saskatoon, meron kami rito non-profit organization na tinatawag na Open Door, Saskatoon Open Door. Yun, i-assess kanila kung ano yung mga dapat mong gawin sa mga newcomers program. Okay guys, tignan natin yung siomai natin kung luto na. Kasi yung asawa ko habang nagbibideo, natatakam na siya. Parang luto na. Siguro mga 5 minutes. So ayan, habang inaantay natin yan, yung siomai, paluto na siya. Gawa muna tayo ng sauce natin. Meron nga pala ako ditong homemade na chili sauce. Kung gumagawa niyan, chili sauce. Sabi ko, shoutout nga pala ulit dun sa mga business partner natin nun sa Middle East. Dim Sum Dudes. Alam ko, na-miss nila yung siomai namin dun, tsaka siopaw. Shoutout pala kay paring Jeff. Yung pinaka main source ng ingredients na yan. Ngayon, dala-dala ko rito. Kami lang ang nakakaalam nun. Pero iba, shinare ko naman na sa iba. Toyo mansi. Yan, chili sauce yun. With toyo mansi na yan nilalagay ko. Nilagay ko chili sauce yun, homemade namin. Homemade. Dami ko rin ginawa niyan. Yung iba, natikman. Hindi ko naman siya binenta. Pero bumili sila sa akin kasi dami kong ginawa niyan. Kalamansi. Mahal kasi yung kalamansi dito. Yung binibili, yung fresh. Kaya ito na lang. Yung nasa bote na lang. Ha? Hindi ka na magpipiga. Madalas mo makikita yung gantong kalamansi sa atin pag kumain ka sa mga pares tsaka lugawan. Yung mga ganito sila. Yan, ito, may binibenta dito ganyan. Makikita mo lang sa Pilipinas yan pag kumain ka sa lugawan. May mga ganyan silang bote-bote na kalamansi na pigana. Kasi pag bibili ka nga man lang ng kalamansi dito na fresh, di mo naman siya gagamitin araw-araw. Napakamahal, mabubulok. Sayang. Kaya mas advisable yung ganun. Nire-ready na natin to, no? Sasandukan ko na yung asawa ko. So guys, kung mayroon kayong konting tanong, baka, kasi siyempre, yung in-explain ko sa inyo, ano lang yun. Based on my experience lang naman. Sana nagkaroon ng info sa inyo. Ayan, kain tayo, guys. Nagkaroon kayo ng konting idea sa shinare ko.
At saka, nga pala, expect nyo na yan, pagka dumating kayo rito sa Canada, maraming mga katok sa bahay nyo. Alam nyo na yun kung ano yun. Naalok sila ng insurance kasi bago lang kayong dating dito eh. Pero, hindi ko naman sinasabi sa inyo, kumuha kayo agad. Siyempre, meron kayo rights para mamili kung ano yung gusto nyo. Pag-aralan nyo rin muna kung ano yung kukunin yung insurance. Pag-aralan nyo muna. Kasi ako, kung hindi ako makapag-set ng interview doon kay ate, kasi nangungulit na rin siya sa akin eh. Wala lang talaga akong time. Siya na yung nangungulit sa akin. Tawag ng tawag. Text ng text. Kung wala ako talagang time mag-explain yan, ako na mag-explain based on my experience naman. Kasi ako talaga lumaki ako sa mga parents ko na may insurance. Kasi nga, yun naman sa pag-ano, proud pa rin ako sa mga parents ko. Wala silang tinapos, may knowledge sila about dun. Kaya lumaki ako na may insurance yung magulang ko, ako nung bata ako, kasi sakitin ako nung bata. Kaya, pag may mga talk sa inyo, advice ko lang din, pag-aralan nyo muna yung insurance ko, anong meron, bago kayo umuo. Kukulitin kayo yan, hindi mawala yan, kukulitin yan, kasi business nila yan eh. Diyan sila kukuha ng source of income eh. Malaki yung makukuha nilang income pag nakakuha sila ng client. Diba? O, huwag kayong mahiyang magno. Rights nyo yan. Nga pala guys, so ito na, i-ready ko na yung pagkain ng asawa ko, tsaka anak ko. Dinner nila to ngayon. Yung bunso ko kumain na kanina habang nanonood doon. Ayan. Ito na yung siomay natin guys, so. Later, G. Bigyan muna natin siya ng 3. Ito yung para sa anak ko. Tapos, ito naman yung para sa asawa ko. Bigyan muna natin, G. Ilang siomay gusto mo, ma? Oh, 4 agad. Marami naman to. Yun nga kasi guys, sobrang mahal na bilihin nga pala dito sa kanin. Mas advice, hindi naman sa pag-ano, siyempre kailangan din natin tulungan yung mga local business dito, no. Yun nga lang, nagluluto talaga ako. Madalas din talaga ako magluto sa bahay. Kasi mas gusto ng asawa ko yung nagluluto ko sa bahay kaysa yung ano, bumibili kami sa labas. Mas na ano niya, sa satisfy niya. Yan. Kain sila dito. Yan, 2 anak. 2 kong food lover. O, diba? Ang ganda ng ano natin, vlog natin. No? 5-in-1. May mukbang pa. Instant mukbang pa. Ano, nakakain ka? Chopstick ka, tinidor? Pork? Okay. And guys, yun nga pala. Oh, ito na. Nanonood nga pala. Ano yun? Kumakain na yung mag-ina ko. Nanonood na sila. Yan, kakain na sila ng niluto kong siomay, tsaka yung pasta na napakasimple lang. Sponsored. Baka naman. Siomay, okay tayo. Dinner time. Siyempre, habang nakain sila, hindi mawawala yung nanonood sila. Ayan, oh. Ano ba? Alam niyo ba yung pinapanood nila? May idea ba kayo? Baka may idea kayo dyan. Batang Quiapo yan. Tanggol. Nanonood sila ng Batang Quiapo. Paborito rin ng mga anak ko yan. Yan, sila. Who's that, Jay? Who's watching, Jay? What are you watching, Jay? Batang Quiapo. What? Batang Quiapo. Who's the main character? Tango. Ayan, di ba? Nanood sila. Nanood sila niyan. Yan yung pinaka-main ano nila. Habit nila pagka dinner time. Yan ang pinapanood nila. Yan, oh. Oh. Diba? Sige guys. Maraming salamat ulit sa nood nyo ng vlog namin ha. Bye. Thank you.